Dahil tuloy-tuloy nga mga parts ang pag-ulan at walang tigil ay ganito pa rin ang sitwasyon sa amin. Kahit nga itong eskwelahan sa may amin ay hindi na rin nakaligtas sa pagbaha. Na pati nga itong mga bumabiyahing tricycle ay apektado na rin talaga. Kaya naman minsan other option ay itong pagbabangka na lang. Hey yo, what's up mga pards? Maaga nga kaming gumising ngayon ni kuya dahil meron kaming bibilin sa labas. Ay, di pa nga pala kami natutulog mga pards. Lumabas nga kami dito para bumili ng almusal pero ganito pa rin ang sitwasyon na inaabutan namin dito. Wala pa nga rin siyang pagbabago. Alam ko naman na hindi lang kami ang apektado rito. Sana nasa mabuting kalagayan din kayo mga parts sa mga oras na to. Minsan nga lang ako magpasama kay kuya tingnan nyo naman at diring-diri pa dito sa tubig. Ang sabi ko nga sa kanya hindi na siya dapat madire dahil parte na to ng buhay namin dito sa Hagunoy. Na para bang wala kaming karapatang mag-inarte sa buhay. Na hanggang ngayon nga mga parts ay mapapatanong ka pa rin kung ganito pa rin kaya ang sitwasyon namin kung yung pondo na nakalaan para sa mga flood control project ay nailagay talaga para doon. Pagkaahon nga namin dito sa may bisita ng San Miguel sa may Tawiran ay napakarami ring pasahero at nahihirapang sumakay papunta sa may Kabayanan o kaya naman papuntang Malolos. Bumili nga lang pala kami ni kuya dito ng tinapay para naman sa aming almusal at ito lang din naman talaga ang sinadya namin kung bakit kami lumabas. At dahil malalim nga yung dinaanan namin kanina sa may Tawiran, nung pauwi na kami ay dito na lang kami dumaan sa may loob ng eskwelahan. Na nakakalungkot nga mga parts na pag nakikita mo na pati itong mga eskwelahan ay nag-iapektado rin ng pangungurakot ng mga nasa gobyerno. Kahit nga itong si kuya ay nagulat din sa sitwasyon ng eskwelahan dito at napapatanong kung paano daw kaya nagkaklase ang mga bata rito. Dito nga sa lugar namin ay hindi lang tuwing may bagyo ganito ang sitwasyon dahil kung minsan kahit tirik na tirik ang araw pero sobrang laki ng high tide ay naapektuhan talaga ang buhay namin dito dahil sobrang laki rin ng tubig. Kinikwento ko nga kay kuya na dati nung mga bata kami ay hindi naman binabaha tong eskwelahan na to dahil laruan namin to sa tuwing magsisimbang gabi kami. Tapos ay nagulat nga siya nung sinabi ko na dun sa stage na yon, doon yung isang vlog ko na namigay ako ng laruan sa mga estudyante dito. Grabe nga no mga parts, 2 taon lang ang lumipas simula nung blinag ko yon. Tapos ganito na itsura ngayon na hindi na mapaglaruan ng mga bata. Na mapapatanong ka na lang din kung paano kaya nakakapunta yung mga bata dito sa mga classroom na to kung ganito ang sitwasyon kapag kalakihan ng tubig. Yung nakiraan ka lang talaga dito sa eskwelahan para umiwas ka sa baha ay bigla ka pang nalungkot sa sitwasyon na nakita mo lalo na sa mga estudyante dito sa lugar namin. Na kahit nga itong covered court ay malapit na ring abutin. Pagka-uwi nga namin nung bumili kami ng tinapay ay sabi ni Mrs. bigla daw siya nag-crave sa lugaw kaya naman lumabas ulit ako para tumingin. Ayun nga lang ay hindi ko napansin nung nadaan kami kanina na sarado pala itong lugawan na binibilihan namin minsan. May isa pa namang bilihan ng lugaw dito sa amin mga pards pero bago nga ako bumili ay nadaanan ko tong bilihan ng gulay kay Sharon kaya naman bumili na rin muna ako ng mga kakailanganin ko para sa lulutuin namin mamayang hapunan. Nagpapabili nga ng pechay si Mrs. Ang kaso mo ay pechay Baguio lang daw ang meron dahil hindi na rin makapamalengke sa bayan itong nagtitinda dahil hindi na sila makasuba sa sobrang laki ng tubig. Kahit nga pilitin pa nilang mamalengke na madaling araw, ang kaso mo ay hindi na rin talaga nila kakayanin dahil kasagsagan ng kalakihan ng tubig dito ay mga alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Kaya naman sabi nga ni Sharon kung ano lang yung mga panindang meron siya ngayon ay mga natira lang to ng mga nakaraang araw dahil nga hindi na sila makapamalengke din. Bumili nga lang ako ng kalamansi, oyster sauce, tsaka star anise. Yung makakahula nga ng lulutuin ko mamaya ay bibigyan ko ng beef pares. Bumaba na nga ako dito sa may tulay mga pards dahil dito yung isa pang bilihan ng lugaw. O di ba mga pards, sabi ko nga sa inyo kahit saan kayo lumingon dito sa amin sa Haguno puro tubig na lang ang makikita ninyo. Na para bang dito nyo na lang kinulayan yung swimming yung hindi matuloy-tuloy. Lugaw nga lang sana mga pards yung bibilin ko kaso natakam ako nung makita ko tong puto na nagmamasarap dahil meron daw siyang itlog na maalat sa ibabaw. Special yarn? Napansin ko nga din dito si kuya na tila ba nagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang paglaki ng tubig. Paano ba naman kasi mga pards ay dire-diretso nga ang agos nitong tubig mula ilog papunta dito sa mga kabahayan at mga palaisdaan. Sobrang apektado na talaga ang kabuhayan, pag-aaral at yung pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao dito sa lugar namin. Bakit nga hindi mga pards tingnan nyo naman yung level ng tubig dito sa may ilog ay kapantay na ng level ng tubig dito sa tinutungtungan ko. Na ito nga tumuwi na ako mga pards pagkatapos ko mabili yung lugaw at sana naman ay wala nang nakalimutan para hindi na ako ulit pa lumabas. Nung tanghalian nga mga pards ay eto muna ang niluto namin pork steak dahil masarap din to kapag umuulan. Kapag nga dito sa video ay mukha lang siyang mahina pero paparinig ko sa inyo mga pards yung sounds niya para makita nyo kung gaano siya kalakas.
Tapos ay sasabayan din ng sounds nitong kumukulong pork steak. Ano pa nga bang ihintayin nyo mga pards? Kumuha na kayo ng sandok at tarat, sabay-sabay na tayong kumain. Pagkatapos nga namin kumain ng lunch mga pards ay naglaban naman ako dahil wala na kaming maisuot. O di ba nga mga pards, ang saya-saya ng life namin dito sa Hagonoy. Pag lumabas ka ay sagana ng tubig, pero dito naman sa tulo ng tubig sa gripo ay napakahina. Kaya naman kahit naka-automatic washing machine ka ay magmamano-mano ka na lang na maghakot ng tubig, aray ko. Paalakasan na lang talaga ng kapit sa langit kung masisira yung mga appliance nyo. Abay maglalaba ka nga lang ay naka-instant gym ka pa. Mabuti na nga lang talaga at itong washing machine na nabili namin ay napakatibay dahil 10 taon na to sa amin. Parang ang nakisama talaga yung araw dahil ilang araw na kami hindi makapaglaba gawa ng lagi ngang nag-uulan. Ang kaso mo naman ay wala na rin kaming maisuot. Na para bang nakaramdam yung araw at pinagbigyan kami. Hinahapunan nga ay ito ang niluto namin para sa aming dinner. Bumili nga ng 1 kilong baka yung daddy at binigyan kami kaya naman ito at beef pares ang ulam namin ngayon. Habang pinapakuluan ko ngayon ay ito naman at nagsalang naman ako dito ng kawali dahil parang masarap siyang ipare sa fried rice. Sakto naman din mga parts at hindi ko na kailangan magsaing dahil marami kami natirang kanin nung lunch kaya naman ito na lang ay sasangag ko. Sakto nga dahil pagkayari kong isangag itong kanin ay sakto na rin na malambot naman na tong pares kaya naman ano pang hintay natin. Tara, kain na tayo ng dinner. Medyo maaga pa nga nito pero dahil natakam na kami ni Disney Princess ay nauna na kaming kumain habang natutulog pa yung mama niya at si kuya. Halos lahat nga kami dito sa bahay ay paborito itong pares kaya naman kapag nagke-crave kami ay medyo malayo pa yung binibilihan namin. At dahil nga baha ngayon, kahit naman magpa-deliver ka, ay hindi rin talaga maihahatid sa inyo gawa ng napakalaki ng tubig. Nasasarap na nga yung kain ko dito mga pards, kaso mo ay naalala ko meron nga pala akong ginawang chili garlic oil nung nakaraan. Ayun na nga at mas lalong naparami ang kain. Eto nga si Disney Princess na napakapihikan sa pagkain ay sarap na sarap at mukhang approve naman sa kanya ang beef pares. Kita nyo naman mga pards, walang pruweba na hindi masarap ang beef pares ni Polsky. O so paano? Yun lang, thank you for watching.